magpala sa ating Panginoon Diyos. Sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At ito nga po yung ating pag-aaralan sa umagang ito, ang tinatawag nating the heads of righteousness. Kaya basahin po natin ito sa aklat ng Ezekiel chapter 22 verse 30. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ako yung mahanap ng lalaki sa gitna nila na makagagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko. Dahil sa lupain upang wag kong ipahamak, ngunit wala akong nasumpungan. Pagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ang mga bagay na ito ay sinalita ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Propeta Ezekiel. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita ng ating Panginoon Diyos ay hindi natutulog o patuloy na gumagawa. At ang nabanggit nga dito, siya ay humahanap ng mga lalaki na makatatayo o makapagtatayo ng mga bakod na sira o ng bakod na mga nasira. Sabi dito ay wala siyang nasumpungan. Ako yung mahanap ng lalaki sa gitna nila na makagagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain upang wag kong ipahamak, ngunit wala akong nasumpungan. Kaya ito po yung pag-uusapan natin about the heads of righteousness. Ang tinutukoy ditong bakod ng ating Panginoon, kung ating pag-aaralang mabuti, ay pumapatungkol talaga ito about the righteousness of God. Kaya yung katwiran ng ating Panginoon Diyos ay natatayo, nalalagay ng una pa man ng likhain niya si Eva at si Adan. Siyempre, una si Adan. Kaya sabi rito, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at ayon nga sa ating pag-aaral, ay ang wangis at larawan ng Diyos ay ang righteousness at ang holiness. Ito yung thinking or thought ng tao. And then ito ay dumaloy kay Adan hanggang kay Eva. At sa kanilang panahon ay nagiba ang bakod ng katwiran ng ating Panginoong Diyos nang sila ay mahulog sa tukso, na tinukso sila ng Diablo or ni Satanas, na sila ay maging kagaya rin ng Diyos, sapagkat doon din bumagsak si Satanas o si Lucifer, na nais niyang pumantay sa Diyos, nais niyang umupo sa trono o sa kapisanan ng Diyos, at hindi naman yun nagawa sapagkat ibinaba na siya ng ating Panginoon. At ang pagtuksong ito na ginawa ni Satanas kay Adan at kay Eva ay katulad din nung kinahulugan niya ang pagpantay sa ating Panginoon Diyos, at ito naman ay hindi nga mangyayari. Dahil dito, nasira yung katwiran at kabanalan ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng tao, kung kaya't ang tao ay nagdilim ang buhay. Kaya salamat na lang sa biyaya ng ating Panginoon Diyos na kinakitaan pa rin ang tao ng pagpapakumbabang loob upang sa gayon ay mai-restore sila ng ating Panginoon, sapagkat may pag-asa sa nakita ng ating Panginoon Diyos na pagpapakumbabang loob ni Eva at ni Adan. Hindi sila nagtago nang dumating ang tinig ng ating Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya dahil dito, ang katwiran ng ating Panginoon ay nalalagay ngayon sa tinatawag na pagpapakahayag at pangungusap ng ating Panginoon Diyos sa tao. And then dito makikita natin majority talaga ay naandun talaga sila sa death or spiritual death. Nang ibig sabihin ay hindi nila hinahanap talaga ang Diyos, bagamat merong ilan na nakikita ng ating Panginoon na handang tumalima at sumunod sa Kanya. At ito nga ay nagpasimula nga doon sa magkapatid na Abel at Cain, at si Abel ay pumanig at pinili niya ay ang katwiran ng ating Panginoon Diyos. And then sa mga sumusunod na mga salit-saling lahi, then dumating at dumaan na yung tinatawag na mga panahong yun, at natala sa banal na kasulatan, si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Then pagkatapos ng mga bagay na ito ay meron pang mga ilan-ilan na kung saan ay pumapanig sa katwiran ng ating Panginoon. At ito nga ay sa panahon ni Noe. Nakikita natin na tanging pamilya lang ni Noe ang lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon, and the rest is na ando na sila sa tinatawag na kadiliman at kapahamakan. And then dumating pa ang maraming salit-salin lahi ng mga tao hanggang sa kay Abraham,
and then ang lahi ni Abraham, and then dumating na nga yung tinatawag na pagbangon ni Moises, and then yung kautusan ng Diyos ay ibinigay kay Moises. And then ang katwiran ng Diyos ay nasasalig sa pagkaalam at pagkaunawa ng tinatawag na kautusan ng Diyos upang makilala nila ang mga bagay na kalooban ng Diyos. At bukod dito sa kautusan ng ating Panginoon Diyos na ito'y tinawag na reliyon ng mga Hudyo, ay dito natin makikita na kung saan ang mga kalagayan at sitwasyong ito ay naroroon sa usapin na kung saan ay makikita natin na ito ay isang bagay na usapin para sa kanila, na ito ay nangyayari, nagaganap, na ang mga bagay na itinatag ng ating Panginoon Diyos ay andun lang talaga sa utos. Okay, then dito sa usaping ito, nagtatayo rin ang ating Panginoon Diyos ng kanyang katwiran dito sa mga propeta. At sa pamagitan nga ng mga propeta, ito yung kumakats out sa Tagalog, o kumakats up. At ito nga tinatawag nila sa Tagalog na tagakita. Nang ibig sabihin ng tagakita ay nakakaunawa, nakakaalam ng mga bagay na nais ipaunawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya makikita po natin doon sa aklat ng Lumang Tipan, meron pong Old Testament o yung tinatawag na kautusan ng Diyos, ito'y sa mga Hudyo. Then mayroon din siyang ibinabangong propeta. At pag may bumabangong mga propeta, ang mga propetang ito, hindi na dito usapin yung tinatawag kung siya Israelita o kung siya Hudyo, kundi siya ay direkta na kinakausap at direkta na may ugnayan sa ating Panginoon Diyos, at direkta rin siyang gumagawa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa mga bahaging yon, ang katwiran ng ating Panginoon Diyos ay natatatag sa pamagitan ng kanyang kautusan. And then ang katwiran ng Diyos ay natatatag sa pamagitan ng kanyang mga propeta. At ang mga propeta ng ating Panginoon, marami rito sa bahagi ng Lumang Tipan, kagaya ni na Elias, kagaya ni na Eliseo, ni Propeta Isaias, Propeta Jeremias, at ito nga yung ating binasa si Propeta Ezekiel. Maraming mga major prophets sa mga panahon ngayon, at ang katwiran ng Diyos ay sumasa kanila. And then doon sa Law of Moses, sa pagganap ng mamamayan ng Israel o sa reliyon ng Hudyo, yung kautusan ng Diyos ay natatatag sa pamagitan ng katwiran niya pag ito ay kanilang ginaganap. Sa mga tuwid, ang katwiran ng Diyos ay natatatag ng mga panahong iyon sa kautusan ni Moises, sa reliyon ng Hudyo, habang ito ay kanilang ginaganap. And then dito sa mga propeta, major or minor prophet, ang katwiran ng Diyos sumasa kanila. Ang kaibahan dito sa mga propeta at dito sa reliyon ng mga Hudyo, sa reliyon ng mga Hudyo ay talagang tawag nga ay legally ginaganap nila yung Law of Moses. Kung ano yung batas ng kautusan na ibinigay ng Diyos para sa kanila, yun ang kanilang gaganapin. Pero itong mga propeta, hindi po yan lubos na gumaganap ng mga batas ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Sapagkat ang mga propetang ito, malimit po sila, ay tinatawag ng mga sojourner, o ibig sabihin sila yung mga manlalakbay. Hindi po sila nasasalig sa tinatawag na kautusan. Kaya po ang maliwanag nga po niyan ay makita po natin kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ay anak po ng dakilang saserdote o hindi mababang antas ng pagkasaserdote, sapagkat yung tatay niya na si Zacarias ay nagkaroon nga ng pagkakataon na maghandog doon sa tabernakulo once in a year. Kaya bihira lang po ang palad ng mga saserdote na makarating doon bilang paghahandog doon sa dakong kabanal-banalan. Sa mga tuwid, si Propeta Juan Bautista ay anak ng dakilang saserdote o isa sa mga dakilang saserdote. Kaya ibig sabihin, dapat yung kanyang anak ay naririto sa tinatawag na pagganap ng kautusan. Pero lumaki si Juan Bautista ay dito sa ilang. Hindi po doon sa reliyon. Ibig sabihin, pumunta si Juan Bautista sa ilang, at yun nga ang kakaiba, para sabi nga, weird. Si Juan Bautista ay kumakain ng pulot, pukyutan at balang. Yun ang kanyang pagkain. And then siya'y nasa ilang hanggang sa siya'y lumabas nung paparating na ang ating Panginoon Kristo. Sa matuwid, sa maraming taon ng kanyang buhay, andun siya sa ilang at hindi siya pumaparoon sa templo. Wala pong natalang ganon.
Kaya dahil dito si Juan Bautista na sinabi nga lumaki sa ilang at nang siya'y lumabas, eto na siya ngayon, bumabautis na siya. Kaya dito makikita natin ang katwiran ng Diyos ay nasa kautusan ng lumang tipan, Law of Moses, at naroon din sa personal niyang mga propeta. Sapagkat yung mga personal niyang propeta, ito yung dumirinig ng kanyang salita at mga bagay na pinag-uutos ng ating Panginoon at kanila namang isinasagawa. Pero dahil nga dito, nung lumaon nga, bago dumating ang ating Panginoong Kristo, ay dumarami na yung mga propetang pabaya. Sabi nga, mga propeta na hindi na salita ng Diyos, hindi na tinig ng Diyos, na hindi yung utos ng Diyos ang kanilang sinasalita, kundi sila'y nagsasalita sa kanilang sarili na lamang. Nang ibig sabihin ay wala sa katotohanan yung kanilang sinasalita, bagamat ito'y sumasalib, maybe sa kautusan, maybe sa kabanalan, pero sa loob ng kanilang puso, hindi ito personal na tinig ng ating Panginoon Diyos na sinasabi nila sa bayan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, narito yung ating tekstong binasa na kung saan ang sabi nito, humahanap ang ating Panginoon ng tao na makatatayo sa giba o makapagtatayo nitong bakod. At ang sabi ron, wala nga siyang nasumpungan. And then, ito po yung pinakang mabigat dahil nga wala siyang nasumpungan. Nang ibig sabihin, dun sa Old Testament o tinatawag na kautusan ni Moises, bagamat ang katwiran ng Diyos ay natatag doon, pero bihira na po yung gumaganap ng buong kautusan ni Moises. Kaya nga po ang Israel ay napapunta sa pagkaalipin doon sa bansang Babylonia o yung tinatawag na Caldeo, ay dahil nga sa kalagayang hindi na nila minamahal ang kautusan ng ating Panginoon. Dahil ang mga propeta ay nangangawala. Kaya po ito si Propeta Jeremiah ng mga panahong yon ay hirap na hirap din sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos dahil ang utos sa kanya ng ating Panginoon Diyos, sabihin mo sa aking bayan, pasakop sila sa mga Kaldeo. Kung hindi sila pasasakop sa Kaldeo, sila'y mamamatay sa tabak. Malilipol sila sa tabak at sila'y magiging alipin ng mga Kaldeo. Napakahirap para kay Propeta Jeremiah na magsalita laban sa bayan ng Diyos na siyang tinig naman ng ating Panginoon, sapagkat yun ang kalooban ng ating Panginoon, sapagkat babangon nga yung First World Empire sa pamagitan ni King Nebuchadnezzar. Kaya ang payo ng ating Panginoon Diyos sa kanyang propeta, sa kanyang tagapagsalita na si Propeta Jeremiah, ay sabihin na pasakop na lang sila sa Kaldeo. Pero hindi po pumayag ang mga Israelita na pasakop sa Kaldeo, lalaban sila, ipaglalaban nila ang kanilang lupain at ipaglalaban nila ang kanilang bayan, ang kanilang mga kababayan. Pero sabi ng ating Panginoon Diyos, much better pasakop kayo. At yun ay dumating kay Propeta Jeremiah, pero ang tingin ng mga Israelita kay Propeta Jeremiah ay isang traidor sa bayan. Kaya dahil dito nanlulupay-pay si Propeta Jeremiah, tuwing sasalitain niya ang salita ng ating Panginoon Diyos ay para siyang nagtataksil sa kanyang bayan o sa bayan ng Israel. Kaya dahil dito ay ipit na ipit si Propeta Jeremiah. Pero nangyari, ang dapat mangyari, na mayani pa rin ay ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bagamat ang bansang Israel, ipinaglaban nila ang kanilang bayan, ang kanilang lupain, ang kanilang mga kababayan. Pero ang tinig nga ng Panginoon ay salungat sa kanilang pasya at desisyon, sapagkat ang tinig ng Panginoon sa ikabubuti nila ay sinabi ng ating Panginoon Diyos kay Propeta Jeremiah, pasakop kayo sa mga Kaldeo. Kaya dahil dito, ang katwiran ng ating Panginoon ay natatatag sa pamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga propeta. And then, nang dumating na ang mga oras at ang mga panahon bago dumating ang ating Panginoon Kristo, silent na po ang banal na kasulatan within 450 years na wala nang natala na kung meron mang mga propeta o kung meron pa mang dumaganap sa kalooban ng ating Panginoon, sarado na po ang history ng Old Testament mula doon sa aklat nga ng Malakias hanggang dito sa aklat ng Mateo. Puro minor prophet na lang, at doon sa minor prophet ay wala nang lumabas sa banal na kasulatan kung sino yung mga propeta. Parang sabi nga, kumbaga sa basketball, fade away na talaga mula sa mga minor prophet, sa mga major prophet. Sumunod ay yung mga minor prophet, at pagkatapos ng mga minor prophet, no prophet na. And then, nang dumating na nga ang ating Panginoon Kristo, kasabay si Juan Bautista,
Dito nagulat ang Israel na may bumabangon ngayon na tumatayo sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon Diyos. At eto na nga si Juan Bautista, inaabangan nila sapagkat yung tatay niya na magandong nga doon sa templo ay nangusap sa kanya ang anghel. At dahil dito ay sisilang nga ang liwanag sa bayan ng ating Panginoon. At yun nga yung natatala sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 78 na kung saan ay magkakaroon ng liwanag sa bansang Israel sapagkat dumaan nga ang mahabang panahon within 450 years tahimik ang ating Panginoon Diyos at maging sa mga propeta at wala silang napapakinggang mga kapahayagan mula sa Diyos na dumadaan sa mga propeta. Kaya andun lamang sila sa kautusan. And then dun pa sa kautusan ay sadyang hindi naman talaga nilang maganap yun. And then ito yung sinasabi ng Lucas chapter 1 verse 78, dahil sa magiliw na habag ng Diyos, ang pagbubukal ni Wayway buwat sa kataasan ay dadalaw sa atin upang liwanagan ang mga nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Upang liwanagan o lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. At lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Ito yung si Juan Bautista, ang propeta ng ating Panginoon Diyos. Sabi ron, lumaki ang bata sa ilang hanggang sa pagpapakita niya sa bansang Israel. Kaya dahil dito, ang katwiran nga ng ating Panginoon Diyos na sinabi sa ating teksto, humahanap siya ng makatatayo o makapagtatayo ng bakod. Then wala na nga. Wala siyang nasumpungan. Kaya dahil dito, eto na ngayon, dumating na ang bagong tipan. Nang ibig sabihin ay isang panibago at huling paraan ng ating Panginoon Diyos para itayo uli yung bakod na nasira o bakod na nagiba. Doon pa lang kay Eva at kay Adan ay nagiba na ang mga bakod na ito. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin na kung saan ang katwiran ng Diyos from the very start ay gusto niyang i-restore sa buhay ng tao doon pa lang kay Eva at kay Adan. Nang ibig sabihin, binihisan niya si Eva at si Adan ng balat ng hayop at wala naman tayong mababasa kung ano yung hayop na ibinihis niya sa tao, pero kung merong balat na mabuti sa harapan ng ating Panginoon Diyos na maibibigay niya sa tao ay wala pong iba kundi yung damit o yung balat ng mga tupa. Sapagkat hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin niyang mga balahibo ng tupa bilang pagbibigay ng mainit o init proteksyon sa katawan ng tao. Kaya the best pa rin niyang balahibo ng tupa. And then kung the best ay balahibo ng tupa, I believe ito yung ibinihis ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan. In a long run, in a long process, ito rin yung simbolo ng pagbibihis ng ating Panginoon Diyos sa bawat tao sa pamagitan nga ng ating Panginoon Kristo na siya yung tinawag na ang kordero ng Diyos. Kaya dahil dito ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay ibinibihis niya yung kanyang sarili. Kaya tayo po ay kagaya ng mga kapatid ng ating Panginoon Kristo kapag dumaan po tayo dito sa banal na dugo ng tipan, nakipagkasundo tayo dito. Gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan, ang Panginoon Kristo ang panganay. Then tayo yung kanyang mga kapatid. Romans chapter 8 verse 30 yun ang verse 29, yun yung binabanggit ng banal na kasulatan. Maging doon sa aklat ng Hebreo chapter 2, mababasa natin doon na hindi tayo kinakahiya ng ating Panginoon Kristo na tawaging kapatid. Okay, ibig sabihin ang pagbibihis ng katwiran ng ating Panginoon Diyos sa tao, ito yung righteousness, ito yung holiness, ito yung larawan at wangis ng Diyos na inilagay sa tao na nagiba. Sabi nga natin ay meron tayong 5 senses. High school pa po ako, ito po yung aking nakikita at napapansin. The 5 senses of soul. Nang ibig sabihin ay meron daw tayong mga senses, yung mata, yung pang-amoy, yung panlasa, yung ating pakinig at yung ating pandama, yung kung mainit o malamig, yung pandama. 5 yon. Pero yung 5 na yon, naandun din naman yun sa hayop, andun din yun sa pusa. Kaya ako yung nagtataka. High school pa lang po ako noon. Sabi ko, bakit ganun? 5 senses of our soul.
meron ba soul yung mga hayop? Di ko pag-uusapan nga natin yung buhay, may buhay din yung mga hayop. Pero kung yung buhay ng hayop ay hininga ng Diyos ayon sa Biblia, hindi naman. Sapagkat yung taglay ng tao na buhay ay hininga ng ating Panginoon Diyos. Then tama, the 5 senses of soul, tama naman yon, yung 5. Pero ang katwiran ko, nung bata pa po ako, iniisip ko, yung senses natin na andun din sa mga hayop. Pero dito makikita po natin yung katwiran at kabanalan ng Diyos, yung pa rin yung dalawang senses sa buhay ng tao, kaya lang hindi accurate. Meron po tayong thinking about righteousness pero hindi po ito accurate. Nang ibig sabihin, hindi ito nananatiling matuwid. Ito ay impulsive, kaya ibig sabihin ay nakurap nga, sabi nga may problema. Even yung ating pagkahabag o yung ating emotion about holiness, about the righteousness of God, meron din tayo nun. Kaya lang minsan hanggang doon lang yung sa loob natin, pabugso-bugso lang din yun at hindi nga accurate. Kaya dahil dito, hindi na nga ito napasama doon sa pag-aaral sa edukasyon nung kami high school at maging siguro sa panahon natin ngayon, hindi na napapasama yung thinking and then yung emotion. Sapagkat yung thinking hindi po accurate sa lahat ng tao. May thinking ang tao pero iba-iba yung kanilang thinking o yung thought na sinasabi. Sabi nga natin, lagi kong binabanggit, kung tayo ba ay nararapat magbigay sa mga pulubi. Sabi nga, o magkawang gawa sa kanila. Di yan, magkakaiba-iba ng pag-iisip. Pero kung tayo po ay merong righteousness of God, di malamang sasabihin natin, dapat lang kasi pulubi sila Sila po ay mahirap. Sila ay walang kaya na ibangon nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang kalagayan at sitwasyon. Kaya dapat lang magbigay. Pero sa usaping yan, marami po ang magtatalo-talo. Magkakaiba nga ng pangangatwiran. Maging yung damdamin, merong nahahabag, meron namang naaasar, meron namang hindi naasar, at meron naman yun nga, nagagalit pa nga. Tinuturuan lang natin maging tamad yung mga yan. Pero iniisip ko naman, salamat sa Diyos, hindi ako napalagay doon sa mga ganong lahi, sa ganong kalagayan. Sapagkat kung napalagay kaya ako doon, ako yung bata na daladala nung mga namamalimos, ano kaya ang magiging kapalaran ko paglaki ko? Yun na rin kaya yung buhay ko. Kaya isang palad sa Diyos na hindi ako nalagay doon at bilang pasasalamat ay makatulong naman ako sa kanila kahit konti, kahit papaano. Kaya ibig sabihin, pag pinag-usapan natin yung thinking na yan, yung thought natin yan, yung emotion natin yan, hindi po tayo accurate kagaya po ng mata at pang-amoy, pakinig. Yung mata po natin, pag nakakita po ng kulay, ay talagang accurate yan. Kahit 1,000 ang magsabi, pag nakakita tayo ng kulay pula, sasabihin natin talagang pula yan. Hindi natin pwede sabihin berde. Kapag sinabi natin berde, may problema yung mata natin. Hindi accurate yung ating mata. Kaya sabi nga natin, kung 1,000 ang titingin sa pula, alagay ko walang sasablay dyan pag tinanong natin kung anong kulay ng pula. Pero pag tinanong nga natin kung magbibigay tayo dapat sa mga pulubi o hindi, tayo ba'y dapat o hindi na magbigay sa mga pulubi, ano ang dapat natin gawin? Iba-iba po talaga ang sagot. Maging yung pagkahabag, yung damdamin, iba-iba rin. Pero ito yung nais itatag ng ating Panginoon Diyos, ibalik uli yung righteousness at ito ay maging accurate. Yung emotion natin ay maging holiness at ito ay maging accurate gaya po nung 5 senses na pinag-aaralan natin. Kaya dahil dito, ang nais ng ating Panginoon, itayo uli yung mga bakod. Yung bakod ng katwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Kaya dito, humahanap ang ating Panginoon sino ang makapagtatayo. At kagaya ng ating sinabi ng pag-aaral natin ng nakaraan, the tree of righteousness, eto rin yun, the heads of righteousness. Ang ibabangon ng ating Panginoon, sapagkat wala nga siyang makita, tatrabahuhin na lamang niya. At kailangan yung redemption, kailangan ng katubusan, and then andito na tayo sa bagong tipan, natubos na tayo ng ating Panginoon Kristo, ang trabaho na lang niya, hinahanap naman niya yung mga taong nagpapakumbaba na makikinig ng kanyang salita. Sapagkat yung pag-aaral natin noong nakaraan sa aklat ng Isaiah chapter 61,
Then yun yung mga taong nabibilanggo, nabibihag, bagbag ang kalooban, tumatangis, lumuluwa, napipigati, nagdadalamhati, i-restore sila ng ating Panginoon sa kanilang kalagayan. At kapag na-restore sila ng ating Panginoon, magiging punong kahoy sila ng katwiran, pananim ng Diyos sa ibabaw ng lupa. At sa mga sumusunod na talata, sila yung magtatayo ng mga giba. Sila yung maghuhusay ng mga nasirang dako sa maraming panahon. Nang ibig sabihin, ang tinutukoy dito yung katwiran ng ating Panginoon. Kaya dahil dito may sinabi si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga bagay na ito ay nauuwi sa paraan ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi rito, 1 Corinthians chapter 1 verse 30, datapwat sa Kaniya, kayo'y nga kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos, at katwiran, at kabanalan, at katubusan. Kaya ang ating Panginoon Kristo, eto talaga yung kanyang misyon. Sapagkat wala nga siyang makita na mga taong magtatayo ng katwiran, magtatayo ng mga bagay na siyang bakod ng Diyos para sa tao at para sa lahat. Wala siyang makita. Talagang darating na ang panahon, siya na ngayon ang magtatayo. At kapag nasimulan na niya ang pagtatayo ng bakod, ay itatayo din ito ng mga tao na kung saan ay sumusunod sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon Diyos. Balikan po natin yung Romans chapter 5, verse 17 to 19. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari ang buhay sa nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamagitan ng isa, sa matwid bagay si Jesucristo. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao, sige pagdurusa, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang gawa ng kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng tao sa ika-aaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamagitan ng pagtalima ng isa ay marami ang magiging mga matuwid. Sa mga tuwid ay nagampanan nito ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagtalima ay marami ang magiging matuwid. At dahil dito, ito nga yung sinabi ni Apostol Pablo, ang ating Panginoon Kristo ay siyang karunungan ng Diyos para sa atin, sa katwiran, sa kabanalan, at sa katubusan. Kaya ibig sabihin, kapag dumating sa atin ang pakikipagkaisa dito sa katubusan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ay darating sa atin yung tinatawag na righteousness and holiness. At yung righteousness and holiness na yun ay accurate at yun ay hindi ayon sa utos, hindi ayon sa batas, kundi ito yung magiging nature natin na siyang larawan at wangis ng Diyos na natatag muli sa buhay ng tao. Kaya balikan ulit natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 1 at saka verse 5. Tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan, pero tayo binuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, at ang binanggit doon ay quickening. Nang ibig sabihin yung quickening na yun yung original na inilagay ng Diyos sa buhay ng tao, larawan at wangis niya, righteousness and holiness, nagiba lamang yun, nawasak yun, nawala ngayon yun. Kaya dahil dito, ito yung pinagpipilitan, sinisikap ng ating Panginoon Diyos na matatag sa buhay ng tao, matatag sa ibabaw ng lupa. At sinimulan nga niya yon sa mga panahong walang kautusan. Salamat kay Propeta, salamat kay Enoch, at salamat din kay Noe. Sa karamihan ng tao sa ibabaw ng lupa, sila yung nakaganap sa katwiran ng ating Panginoon. Hanggang sa dumating sa panahon ni Abraham at ang lahi ni Abraham, at yan nga yung naging bansang Israel, ang lahi ni Jacob. Salamat sa kanila hanggang sa dumating yung tinatawag na pagbangon ni Moises, at sa pamagitan ni Moises ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang kautusan sa bansang Israel. At sa kabila ng mga ministeryong yon na ginagawa ng ating Panginoon Diyos, nagbabangon din siya ng mga tagakita o ng mga propeta. Pero later on ay eto nga,
Talagang kailangan ng redemption sapagkat dumating ang panahon, humahanap ang Diyos sa ibabaw ng lupa. Wala siyang nakita. Compare noon, okay panahon, may nakikita siya. Kagaya ng isang halimbawa, si Haring David ay lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi rito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13, verse 22 o verse 21, pagkatapos ay nagsingi sila ng hari at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Kis na isang lalaki sa angkan ni Benjamin sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin niya ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin naman pinatotohanan niya, sinasabi, nasungtungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Kaya ibig sabihin, ang paningin at mata ng ating Panginoon Diyos ay nasa ibabaw ng lupa, hanggang ang sabi nga niya rito ay nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na gagawa ng buong kalooban ko. At sa panahon nga natin ngayon, pagdating ng bagong tipan, gumagawa pa rin ang ating Panginoon Diyos, kagaya ng pag-aaral natin dito sa aklat ng Isaiah chapter 61. Yun ang hinahanap ng Panginoon, mga bagbag ang loob, mga taong napipigati, mga taong nabibihag, mga taong nabibilanggo, mga taong lumuluha, mga taong tumatangis. Gusto niya silang ibangon, gusto niya silang i-restore. And then kapag dumating sa kanila ang mga bagay na favor ng ating Panginoon, hanggang sa sila ay i-restore ng ating Panginoon, magiging punong kahoy nga daw sila ng katwiran, pananim ng Diyos sa ibabaw ng lupa. And then ang mga taong ito daw ang magtatayo ng mga giba, ang magtatayo ng mga nasira sa mahabang panahon. Kaya ibig sabihin, ang mga bagay na ito, ang hinahanap na ng ating Panginoon ay dumamay sa tao. Sapagkat kung titingnan niya na kung merong humahanap sa Diyos, wala na nga. Kaya na andun yung Romans chapter 3 verse 10. Wala na nga humahanap sa Diyos. Lahat sila'y nangagsihiwalay na sa Panginoon. Compare doon sa mga dumaang mga panahon na meron pang humahanap sa kalooban ng Diyos. Kagaya nito si Haring David. Bata pa si Haring David, manunugtog na siya, composer na siya, mang-aawit na siya. At habang bata pa siya, I believe 10 years old, 8 years old, nagpapasimula ng umaawit si Haring David sa Diyos, nagpo-compose ng mga pag-awit sa ating Panginoon. Sapagkat nang humarap sa kay Goliath, siya ay isa ng bihasa sa kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang puso, yung kanyang kalooban, buo na antiwala sa Diyos, sapagkat sa panahon ng pangangalaga niya ng kanyang mga tupa, pinangangalagaan niya ito, pinoproteksyonan nito, at ang tagapagtanggol niya ay ang ating Panginoon Diyos. Kapag daw yung kanyang alagang tupa ay dinadagit ng tinatawag na mga oso o ng mga leon, pag kinuha ng leon, hinahabol daw niya ito, inaagaw niya yung tupa sa bibig ng leon, pinapangahan niya, pinapatay niya yung leon. At doon sa mga pangamot daw ng oso, at yun nga nakikita natin sa mga comics noon, sa mga pelikula, pag ikaw ay nakamot nga ng oso, ay maaring kahit yung dibdib mo ay mawakwak, nang ibig sabihin ay napakalakas ng oso. Kaya dahil dito makikita natin yung pag-iingat ng Diyos na nasa batang si David. Si David ay malapit sa Diyos. Ang mga awit niya, mga panalangin niya marahil, pero yung mga awit niya talagang mga awit at manunugtog na siya, composer na siya ng mga pag-awit sa ating Panginoon Diyos. Hanggang sa dumating yung pagharap niya kay Goliath, ang mandirigma ng Gath, ng Pelisteo. At dahil dito, kahit bata si David at the age of 14, buo ang tiwala niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos. Andun yung kanyang sarili na nais niyang ibangon ang kanilang bayan, at higit sa lahat ay huwag hamakin ang pangalan ng Diyos ng Israel. Kasi hinahamak nga niya, sabi nga ni Haring David, o nung batang si David, hindi pa siya hari noon, sino ka na umahamak sa Diyos ng Israel? Ikaw naman ay uncircumcised. Nang ibig sabihin, hindi ka naman gumaganap sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang katwiran nga ng Diyos ay naroon nga sa circumcision. Kasi meron nga daw yung masamang balat, at dapat mawala yung masamang balat na yun. At dahil dito, si David ay nagtatagumpay, buo ang tiwala niya, at siya ay nakita ng ating Panginoon Diyos. Pero sa panahon na nga nitong si Propeta Ezekiel, humahanap pa rin siya ng kagaya ng batang si David, pero wala na daw.
Sapagkat nang makita nga ng ating Panginoon Diyos, ito si David, ang sabi niya, nakita ko si David na anak ni Jesse, gagawa ng buong kalooban ko. Nang ibig sabihin, susunod sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon Diyos itong si David. At dito, dumating na nga ang panahon na dumating naman ang oras ng tinatawag na redemption. Ang Panginoon Diyos na ang tumabaho. Siya na ngayon ang gumawa. Dahil wala na nga makitang matuwid, wala kahit isa, then kailangan dumating na ang Misayas, ang Kristo, ang manunubos. And then nangyari na nga ang mga bagay na yon at ang ministeryo nga ng ating Panginoon Kristo ay ipahayag naman itong tinatawag na mabubuting balita or else yung gospel. At yung pag-asa kasi, yung mabubuting balita ay naghahatid ng pag-asa, naghahatid ng liwanag, naghahatid ng buhay. Kaya dito may nabanggit dito sa John chapter 5 verse 24 to 25, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Kaya dahil dito, kung walang matuwid, wala kahit isa, ito ang paraan ng ating Panginoon Diyos, redemption. Kaya kapag dumating na yung Misayas, ang ating Panginoon Kristo, siya'y mangangaral ng pag-asa, siya'y mangangaral ng liwanag, siya'y mangangaral ng katwiran, then yung mga patay daw ay mga bubuhay at ito yung mga patay sa spiritual. Then, dahil sila ay humahanap ng katotohanan, humahanap ng katwiran, humahanap ng liwanag, humahanap ng pag-asa, ang salita ng Diyos, kapag kanilang tinanggap ang salita ng ating Panginoon Kristo, ang mabuting balita, nabubuhayan sila ng loob, lumiliwanag ang kanilang kaisipan, nagagalak ang kanilang kalooban, sapagkat ang tinig ng Diyos ay kanilang napapakinggan. At ang sabi rito, ang makarinig ng tinig na ito ay mabubuhay. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita kapag ginagawa at nangyayari ang mga bagay na ito. Ito ngayon yung nais mangyaring maganap ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng tao. Na ang tao ay magkaroon uli ng tinatawag na proteksyon sa kanyang buhay. At ito'y walang iba kundi ang katwiran ng ating Panginoon Diyos. At dito, ito yung magiging nating pamantayan. Balikan po natin yung usapin patungkol sa banal na templo ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba nalalaman na inyong katawan ay templo ng Diyos sa Espiritu o templo ng Diyos ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung ang sino man ay gumiba ng templong ito ay gigibain din naman siya ng Diyos. Dito po makikita natin na yung ating templong banal, walang iba kundi yung ating konsensya, yung ating budhi. Nilinis siya ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sinasabi ng Hebreo chapter 9 verse 14, gaano pa kaya ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Espiritu Santo na walang hanggan na maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod tayo sa Diyos na buhay. Yung ating budhi ay magiging banal na templo ng Panginoon kapag yan ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Then mananahan dyan yung banal na Espiritu sapagkat tayo nakipagkaisa, nakipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Jesucristo na gaya ng sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20. Usapin ito ng pakikipagkasundo na kung saan kapag naunawaan natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos at handa na tayong magpasya na ma-engage at makipagtipan sa ating Panginoon Jesucristo. Dito tayo ere-restore ng ating Panginoon kapag tayo talaga ay tapat, sincero sa ating mga sarili. Kapag nakita niya yon, nilinisin niya tayo. Kapag nakita niya yon, babaguhin niya yung ating diwa, yung ating thinking, bibigyan niya tayo ng bagong diwa. Kung sinabi ng banal na kasulatan, si Caleb at si Joshua ay may kakaibang espiritu or else may kakaibang diwa. Tayo'y magkakaroon din ng kakaibang diwa at yung diwa natin ay magiging accurate through righteousness. Then yung ating budhi, yung ating kalooban, yung ating emotion ay magkakaroon ng tinatawag na holiness, yung accurate na holiness. And then, sabi nga dito sa banal na templo ng ating Panginoon,
Ang bakod natin, righteousness. Lahat ng ating nakikita, lahat ng ating napapakinggan, dadaan yan sa ating thought and thinking. Kaya dahil dito tayo bilang mga saserdoteng itinalaga ng ating Panginoon Diyos sa kanyang templo, sapagkat ang saserdote ay tagapangasiwa at tagapangalaga ng templong banal. Then yung ating budiyan ay templong banal at ang saserdote diyan ay yung ating sarili din, yung ating thinking or thought na righteousness. Kaya yun yung pinakang bakod. At ang bakod na ito, dadaan dito lahat ng nakikita natin, lahat ng ating naririnig. At kung yun ay papasok sa ating puso at anumang bagay na marumi, hindi matuwid, liko sa paningin at sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi natin tinatanggap sapagkat tayo mga katiwala ng ating Panginoon Diyos, tayo mga saserdote ng ating Panginoon at iingatan natin ang banal na templong ito at ang gigiba lang ng templong ito ay yung ating ding kaisipan kapag tayo ay sumuway sa kalooban at katwiran ng Diyos. Wala pong gigiba niyan, hindi yan kayang gibain ng dyablo. Pero ang gigiba niyan ay yung may sariling katawan. Pero kung accurate na sa atin yung ating thinking and emotion, nang ibig sabihin matibay na yung bakod sa atin, sapagkat sabi nga ng nakaraang pag-aaral natin sa Matthew chapter 5 verse 20, kung ang inyong katwiran ay hindi hihigit sa Eskriba at Pariseo sa anumang paraan, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Sapagkat yung katwiran dapat na mataglay natin ay hindi katwiran ng kautusan. Hindi rin katwiran ng mga propeta, kundi ito ay katwirang ginanap ng ating Panginoon Kristo, the restoration of the human being, at ito yung quickening. Yung ibinigay noon ng ating Panginoon Diyos kay Adan, at ito ay nagiba, nasira, ibabangon lang uli ito sa pamagitan nga ng pananampalataya sa dugo ng tipan. At yun nga yung sinasabi natin, ang Ephesians chapter 2 verse 1 and 5, quickening, hindi po resurrection. Nang ibig sabihin sa loob natin ay may namatay, at yun yung spiritual death na pinasok ni Eva at ni Adan. Damay tayo doon, pero sa pamagitan naman ng Panginoon Kristo, sa paggawa niya ng katwiran, marami ang magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at pananalig sa Kanya. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na ang tinataglay nating katwiran is about the nature of God, the righteousness of God, and the holiness of God. At ito ay magiging dakilang kayamanan sa atin. At sapagkat ito yung sinasabi sa aklat ng Kawikaan, chapter 8, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Proverbs chapter 8 verse 17, tingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. Proverbs chapter 8 verse 17, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin, oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto, oo, kaysa dalisay na ginto. Ang pakinabang sa akin kaysa piling pilak. Ako'y lumalakad sa daan ng katwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan, upang aking papagmanahin ng pag-aari. Yaong nagsisiibig sa akin upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Ang ingatang yaman po natin, walang iba kundi ito pong ating kalooban. Yan po ay hindi po nananakaw. Yung mga ingatang yaman natin dito ay yung kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos na binigay sa atin, yung tinatawag na holiness, na andito yung kagalangan, katuwaan, hindi natin kayang isaysay, na yun yung hinahanap ni Hari Solomon at hindi naman nasumpungan ni Hari Solomon. Pero dito sa mabuting balita ay pinapaanyaya ng ating Panginoon Kristo, na sinasabi sa John chapter 10 verse 10, sa kalahati ng talata, sa kalagitnaan ng talata, ang talatang yaon, ang sabi ron, ako'y naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya, na yung sabihin, isang buhay na ganap at kasiyasiya, wala ka nang makikiling pa. Pero si Hari Solomon, meron pa siyang kabiguan, marami pa siyang kahilingan,
at hindi nga niya napulpil ang buhay. Kaya sabi niya sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. Nang ibig sabihin, yung buhay ni Hari Solomon na sa panahon natin ngayon at sa maraming henerasyon, hinahangad ng maraming tao, pero sila'y naging kagaya ni Hari Solomon, empty pa rin. Hindi nila nasumpungan yung tunay na buhay, sapagkat ang tunay na kailangan ng tao ay yung nawawala sa buhay ng tao. Ang larawan at wangis ng Diyos, walang iba kundi yung righteousness and holiness. Yung larawan at wangis ng Diyos, kapag bumalik yan sa tao, mapupulpil uli ang buhay ng tao. Kaya dahil dito, the heads of righteousness, itinatag ng ating Panginoon Kristo. And then matatatag ito sa buhay ng tao, matatatag ito sa community, sa bayan, kapag dumadami yung mga tao na nagtatatag ng bakod ng ating Panginoon Diyos sa kanilang buhay. Walang iba kundi yung tinatawag na accurate or the nature of God's righteousness sa isipan ng tao, yung diwa ng tao. Then yun yung magbabantay upang ang templong banal ay manatiling malinis. Wala pong gigiba ng templong banal, kundi yung personal na may katawan. Kaya dahil dito, kung siya ay righteous sa harapan ng ating Panginoon, hindi niya dudungisan ang banal na templo ng Panginoon. At ulitin po natin muli, bagamat ginagahol na tayo sa oras, ang sabi roon, ang pamantayan ng Panginoon tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa o may masamang tangad. Nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, hindi. Pero sa loob ng kanyang puso, nagkakasala. Sapagkat naroroon yung tinatawag na kaganapan ng plano ng Diyos sa buhay ng tao, kaya hindi mangyayari na itong thinking na kaugnay ng ating emotion. Kung ito'y niredeem ng ating Panginoon, magkasama yan, larawan at wangis nga. Wangis at larawan ng Panginoon parang kambal magkaduktong. Kaya nang ito ay madamage, sabay na na-damage yan. Hindi po na-damage yung paningin, hindi na-damage yung pangamoy, hindi na-damage yung pakinig, hindi na-damage yung panlasa, pati yung pandama o pakiramdam. Hindi yun na-damage. Pero ang nakurap nung magkasala si Eva at si Adan, thinking righteousness. Pero hindi ibig sabihin na wala na sila sa kanilang sariling katinuan. Hindi naman ganon. Kundi yung nature of God's righteousness na wala dahil pumasok yung kasalanan. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, nang ibig sabihin, nakikita po natin sinasaad ng banal na kasulatan, eto yung pinakamplano niya para sa bawat isa sa atin. At tayo po ang gaganap ng mga bagay na ito at may kabahagi tayo sa gagawin ng ating Panginoon Diyos sa panahon natin ngayon at sa darating na panahon bago dumating yung tinatawag na kakilakilabot na araw or Great Tribulation. Mangyayari muna ang sinalita ng ating Panginoong, ibubuhos niya kanyang espiritu sa lahat ng laman at kanyang gagawin ito ng buong sikap. At kung mangyari ang mga bagay na yon, darating na ngayon ang kadalamhatian, pero lahat ng tinubos at mga banal aagawin ng ating Panginoon Kristo at magkakaroon doon ng tinatawag na piging ng kasalan na kung saan ay magkakaroon ng tinatawag na awarding sa lahat ng tumalima sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating Panginoon ang opportunity na ito para sa bawat isa sa atin. Buksan po natin ang ating pakinig, buksan po natin ang ating kalooban, buksan po natin ang ating pangunawa. Ang Diyos ay nangungusap, nang ibig sabihin, pakinggan po natin na may paggalang, pagrespeto ang mga salita ng ating Panginoon Diyos, ang ebanghelyo ng bagong tipan. Sasagana sa atin ang biyaya ng ating Panginoon. Pansamantala, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, marami pa po tayong sasabihin, pero sabi nga, mahaba na itong isang oras, pero para sa akin ay napaka-iksi po talaga ng isang oras. Pero pansamantala, ito po ang mensahe natin about the heads of righteousness. Tayo po ang una na magtatayo sa ating sarili ng mga bakod ng katwiran ng ating Panginoon Diyos. And then, kapag dumadami ang mga bakod na ito, mapapakuran natin ang ating komunidad, ang ating bayan, ang ating bansa,
at ang sanlibutan ating kinalalagyan, sapagkat ito ay gagawin ng ating Panginoon Diyos ng buong sikap bago dumating ang kakilakilabot na araw, ang dakilang kapagpatian. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon Diyos, sumagana sa atin ang kanyang mga biyaya at favor, tayo po'y manalangin.